لا سوى العلم طريق للعلا، كل من ساروا عليه وصلوا. سنة الله وهدي الأنبياء، وبه عز الرعيل الأول. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ipagpatuloy po natin mga kapatid ang paksang may kaugnayan po sa mga pinaniniwalaan sa atin pong aklat, ang paniniwalang pinagaan, Al-Aqidatul Muyassara. Naabot na po natin ang paksang min mukammilatil aqida, ang mga tagapaglubos ng paniniwala, na inilakip ng may akda dahil sa kahalagahan nito sa mga pinaniniwalaan at pamamaraan ng Ahlus Sunnah wal Jamaa. Ang una niyang binanggit ay ang al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ang salin po ay ang pag-uutos ng nakabubuti at ang pagsaway ng nakasasama, na kung saan mayroon pong jamaa nalaganap sa buong mundo, na kung saan nag-aangkin na nagdadakwa at bukang bibig nila ang al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Subalit ang mga gawain at paniniwala nila ay salungat po sa mga alituntunin ng da'wa at al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ang al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, o ang salin natin ang pag-uutos ng nakabubuti at ang pagsaway sa nakasasama, ay isa sa mahahalagang yaman ng relihiyong Islam, at ito'y kabilang sa mga tungkuling dakila na dito po nakasalalay ang kaayusan at kabutihan ng individual, pamilya at lipunan. Dito nakasalalay ang kaligtasan at kapanatagan ng bawat isa sa pangmundong buhay at akhirah o kabilang buhay. Sapagkat ang tungkulin ng mga propeta, alam nating lahat, maging ng mga Kristiyano, ay ang pagdadakwa o ang pangangaral o ang pag-aanyaya at pangangaral tungo kay Allah, at ang al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar ay kabilang po sa mahahalagang paraan ng da'wa. Bagkos inahalin tulad ito ng propeta sa Safinatun Najah, bangka ng kaligtasan, at ito ang pinakalantad na khasais o katangian ng Ahlus Sunnah wal Jamaa, na kung saan mga taong pinakamaligaya at pinakamapalad na pinagkalooban ni Allah ng karangalang higit sa lahat ng pangkat ng mga tao, gaya sa sinabi ni Allah na ganito ang ating mababasa: wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Maging mayroon sa inyo na isang kalipunang nag-aanyaya tungo sa mabuti at nag-uutos sa nakabubuti at sumasaway sa nakasasama. Ang mga iyon ay ang mga matagumpay. Kaya naman, ang al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar ay isang panangga o kalasag ng kaligtasan ng umma na ito, at ito kabilang sa napakadakila nitong khasais o katangian. At dahil sa kahalagahan nito ay naglahad po ang propeta ng isang paghalin tulad, na kung saan paghalin tulad na kahanga-hanga bilang paglilinaw sa kahalagahan ng al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, pag-uutos ng nakabubuti at ang pagsasaway ng nakasasama, at ang mga resulta nitong kabutihan. At kabaliktaran naman, kapag ang tungkuling ito ay
isinawalang bahala, winaglit at pinabayaan, ay mangyayari po ang mga kapahamakan, kasiraan at katiwalian. Nasasaad po sa Sahih al-Bukhari na mula sa ulat ni Nu'man bin Bashir na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang mahabang hadith. Basahin na lang natin ang salin. Ang kahalintulad ng isang nagsasakatuparan ng mga batas ni Allah at ng isang lumalabag nito ay kagaya ng mga taong nagpalabunutan sa pagsakay sa bangka sa paglalakbay sa ilog. Ang iba ay napunta sa ibang palapag ng bangka at ang iba naman ay napunta sa itaas na palapag ng bangka. Ang mga nasa ibabang palapag ay kumukuha ng tubig nila sa itaas na palapag at natatapunan nila ng tubig ang mga sakay sa itaas na palapag. Kaya naman nagsabi ang mga sakay sa itaas na palapag, hindi namin kayo hahayaan na kukuha pa ng tubig dito sa itaas at mang-istorbo sa amin. At sinabi naman ng mga sakay sa ibang palapag, magbubutas na lang kami ng isang butas dito sa ibabang palapag upang doon kukuha ng tubig namin. Kung hinadlangan nila ang mga bubutas ng bangka sa ibabang palapag, silang lahat ay maliligtas. At kung hahayaan lamang nila sila, lahat sila ay malulunod. Kung hinayaan ng mga sakay sa itaas ng bangka ang pagbubutas ng mga sakay sa ibabang palapag ng bangka, natural, papasok ang tubig at malulunod ang bangka at malulunod din silang lahat. Kaya naman, obligado sa mga sakay ng bangka na hadlangan ang mga nagbubutas nito. Ito ay nangangahulugan na kung hahadlangan ng mga tao ang isang suwail sa kanyang kasuwailan, ang suwail na ito ay maliligtas sa kaparusahan ni Allah at lahat ng mga tao na humadlang sa kanyang kasamaan ay maliligtas din sa kaparusahan ni Allah. Bagaman ang mga suwail at gumagawa ng mga nakasasama ay hindi po tumugon sa pangangaral, ang mga suwail lamang na ito ang parusahan sa kasuwailan nila. Samantalang ang mga tumupad sa obligasyong pangangaral o ang pag-uutos ng nakabubuti at pagsaway ng nakasasama, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, sila po ay ligtas mula sa kaparusahan ni Allah. At kung hayaan naman nilang lahat ang mga suwail sa kanilang kasuwailan at sa kanilang mga pagkakasala at kasamaan, na hindi sila naglatag sa kanila ng katuwiran ng katotohanan upang sila'y tumigil sa kanilang kasamaan, silang lahat ay parehong makalalasap ng kaparusahan. At ito po ang kahulugan ng salita ni Allah na ating babasahin sa Suratul Anfal number 25 ang aya na ganito ang ating mababasa. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wa'lamu anna Allaha syadidul 'iqab. Mangilag kayo sa isang parusa na hindi nga tatama nang natatangi sa mga lumalabag sa katarungan kabilang sa inyo, natatangi sa mga gumagawa ng kasalanan. Wa'lamu anna Allaha syadidul 'iqab. Alamin ninyo na si Allah ay matindi ang parusa. Na nangangahulugan po na tatama sa inyong lahat ang kaparusahan ni Allah dahil sa inyong pakikiayon, pananahimik at pagsasawalang bahala sa mga kasalanan, kasuwailan at kasiraan at katiwalian na ginagawa na nakikita ninyo. Ang katwirang madalas na sinasabi ng ilang mangmang na Muslim at lalong-lalo na siyempre ang mga hindi Muslim, sinasabi nila, sana respetuhin nyo naman ang relihiyon at paniniwala ng ibang tao. O kaya, huwag naman kayong pakialamero
sa buhay at pamumuhay ng inyong kapwa. O kaya sinasabi nila, huwag ninyong pakialaman ang relihiyon ng ibang tao dahil sinasabi ni Allah, magsisipi pa kung minsan ang isang mangmang na Muslim sa aya sa Quran, lakum dinukum waliyadin, para sa inyo ang inyong relihiyon at para sa akin ang aking relihiyon. Ang mga katwirang ito ay kabulaanan po kung ibatay po natin sa pangangaral ng mga propeta na kung saan nasasaad sa Quran at kung tutusin sa mga banal na kasulatan ng relihiyong Judaismo at Kristyanismo mismo. Sapagkat kung ayon sa mga kasulatang ito, ang lahat ng mga propeta ay nangaral. Kung magkagayon, sila rin pala ay mga walang respeto sa mga iba't ibang paniniwala ng tao na salungat sa kanilang ipinangangaral. Hindi po mga kapatid, bagkus ang tungkulin lamang ng mga propeta ay pagpapaabot ng mensahe at nasa mga tao na ang pagpapasya kung tanggapin nila ang ipinangangaral o hindi. Sapagkat wala pong sapilitan sa relihiyon. Sabi sa Quran, la ikraha fid din, qad tabayyana rushdu minal ghayy. Walang pamimilit sa relihiyon. Lumitaw nga ang pagkagabay sa pagkalisya. Malinaw naman kasi ang pagkagabay o kapatnubayan sa pagkaligaw. Kaya hindi na kinakailangan ang pamimilit. Ibig sabihin sa kahulugan ng aya na ito, hindi kailangan ang pamimilit doon sa mga bukas ang isip na tumanggap ng katotohanan. Na kung saan sinabi pa sa Quran, na ganito ang ating mababasa, ito po ay sa Suratul Yasin, وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ. Walang kailangan sa amin, kundi ang pagpapaabot na malinaw. Ang tungkulin lamang ng mga propeta at mga sumasampalatayang sumusunod sa landas nila ay ang pagpapaabot ng ipinag-utos sa kanila na ipaabot na mensahe ng maliwanag at wala sa kanilang kamay ang kapatnubayan ng mga tao dahil nasa pagpapasya na ng mga tao at syempre kalooban ni Allah. Gayon din naman, nag-uutos at naghihimok po ang propeta sallallahu alaihi wasallam ng al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, pag-uutos ng nakabubuti at pagsaway ng nakasasama, at ginawa niya ang pagsasabuhay nito bilang mga sadaka, kawang-gawa, na kung saan itinala ni Imam al-Bukhari na mula sa ulat na Abu Dhar na nagsabi ang propeta sallallahu alaihi wasallam sa sinabi niya, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah wa amruka bil ma'ruf sadaqah wa nahyuka 'anil munkar sadaqah. Ang ngiti mo sa kapatid mo ay kawang-gawa at ang pag-uutos mo ng nakabubuti ay kawang-gawa at ang pagsasaway mo ng nakasasama ay kawang-gawa. Bako sinabi po ng propeta na ang pag-uutos ng nakabubuti at pagsaway ng nakasasama ay dalawa po sa 80 bahagi ng din na kung saan sinabi niya al-Islamu thamaniyatu sahm, al-Islamu sahmun, was-salatu sahmun, was-siyamu sahmun, waz-zakatu sahmun, wa hajjul baiti sahmun, wal amru bil ma'rufi sahmun, wa nahyu 'anil munkar sahmun, wal jihadu fi sabilillah sahmun, wa qad khaba man la sahma lahu. Ang Islam ay may 80 bahagi. Ang din ay may 80 bahagi. Ang Islam ay bahagi, ang pagdarasal ay bahagi, ang pag-aayono ay bahagi, ang zaka ay bahagi, ang hajj ay bahagi, ang pag-uutos na nakabubuti ay bahagi, ang pagsaway na nakasasama ay bahagi, at ang jihad sa daan ni Allah ay bahagi. At nabigo nga ang sino mang wala siyang bahagi. Wa qad khaba man la sahma lahu. At naging pinakamabuti po ang umma na ito ayon sa Quran. Dahil nga sa al-amru bil ma'ruf
wan nahyu 'anil munkar. Gaya ng sinabi ni Allah, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kayo ay pinakamabuting ummah na pinalabas para sa mga tao. Nag-utos kayo ng nakabubuti at sumasaway kayo ng nakasasama. At sumasampalataya kayo kay Allah. Ali Imran 110 ang aya. At kabilang sa mahalagang katangian ng mga mananampalataya ay ang al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, na ganito naman ang ating mababasa sa Surah At-Tawbah number 71 ang aya, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Ang mga lalaking mananampalataya at ang mga babaeng mananampalataya ay mga awliya, katangkilik ng isa't isa sa kanila. Nag-uutos sila na nakabubuti, sumasaway sila sa nakasasama, nagpapanatili sila ng pagdarasal, nagbibigay sila ng zaka, at tumatalima sila kay Allah at sa sugo niya. Ang mga iyon ay kaaawaan ni Allah. Tunay na si Allah ay makapangyarihan, marunong. At katumbas din nito, mga kapatid, hinamak po at sinumpa ni Allah ang mga kuffar, ang mga tumangging sumampalataya na kung saan kabilang sa mga anak ni Israel dahil sa pag-iwan nila ng tungkuling ito. Kung bakit sila tumangging sumampalataya, tinawag na tumangging sumampalataya dahil nga sa pag-ayaw nila sa utos na ito sa kanila ni Allah, na ganito ang ating mababasa. Lu'ana alladhina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Labi'sa ma kanu yaf'alun. Isinumpa ang mga tumangging sumampalataya kabilang sa mga anak ni Israel ayon sa dila ni David at Jesus na anak ni Maria. Iyon ay dahil sumuway sila at sila noon ay lumalabag. Sila noon ay hindi nagsasawayan laban sa isang nakasasamang ginagawa nila. Talagang kay saklat ang dati nilang ginagawa. Ang ating binasa ay Al-Ma'idah 78 at saka 79 ang bilang ng aya. Kabilang sa mga epekto at nakapangamba, nakahinatnan ng pag-iiwan ng tungkuling al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar ay ang kawalan po ng pagtugon ni Allah sa dua o panalangin. Ayon po sa ulat ni Aisha na nagsabi ang propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, muro bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar qabla an tad'u fala yustajab lakum. Mag-utos kayo ng nakabubuti at magsaway kayo ng nakasasama bago kayo manalangin at hindi kayo tutugunin sa panalangin ninyo. At nasasadin sa At-Tirmidhi na may pareho pong kahulugan na kung saan sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, waladi nafsi biyadihi la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanahawna 'anil munkar aw la yushikanna Allahu ay yab'atha 'alaykum 'iqaban minhu thumma tad'unahu fala yustajabu lakum. Sumba man sa kanya na sa kamay niya ang buhay ko, nararapat kayong mag-utos ng nakabubuti at magsaway ng nakasasama, dahil kung hindi, tiyak na ipadadala ni Allah sa inyo ang isang parusa at pagkatapos ay mananalangin kayo na hindi niya
tutugunin. At ang propeta ay nagbabala sa kahihinatnan at panganib ng pag-iiwan ng al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Itinala ko ni Abu Dawud na may sanad na sahih na mula sa ulat ni Jabir na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ma min rajulin yakunu fi qaumin yu'malu fihim bil ma'asi yaqdiruna ala an yughayyiru alayhi fala yughayyiru illa asabahum Allah bi'adabin min qabli ay yamutu. Kapag may sinumang tao na kabilang sa ummah o kalipunan ng mga tao na gumagawa ng pagsuway at kasalanan, na kaya naman nilang pigilan at baguhin ang gawain niya, pero hindi nila ginawa, padadapuan sila ni Allah ng isang kaparusahan bago sila mamatay. Ang may kakayahan pong makapag-utos ng nakabubuti at makapagsaway ng nakasasama. Ang may kakayahan pong tumupad sa tungkuling al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Pero hindi niya ito ginawa, bagkus ay nahulog sa paggawa ng masama. Ang taong ito ay mas may matinding parusa sa araw po ng paghukom. Nasasaad po sa hadith na itinala ni Imam Ahmad sa kanyang musnad na mula sa ulat ni Anas bin Malik na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, lamma usriya bi marartu bi rijalin tuqradu shifahuhum bi maqarid min nar. Qal faqultu man haula ya Jibril? Qal haula khutaba'u min ummatik ya'muruna an-nasa bil birri wa yansawna anfusahum wa hum yatluna al-kitab afala ya'qilun. Nung ako'y dinala mula sa Makkah patungo sa Baitul Maqdis at umakyat sa langit, ay nadaanan ko ang ilang mga lalaki na tinatabas ang mga labi nila ng mga panapas na yari sa apoy. Nagtanong ako, sino ang mga iyon o Jibril? Nagsabi siya, ang mga iyon ay mga mangangaral sa umma mo na nag-utos sa mga tao ng kabutihan, pero kinalimutan nila ang mga sarili nila habang sila ay nagbabasa ng kasulatan nang hindi ba sila nakapag-uunawa? Itinala rin ni Imam al-Bukhari na mula sa ulat ni Osama bin Zaid na nakarinig sa propeta na nagsabi, medyo mahaba-haba ito, ang sali na ang ating babasahin, may lalaking dadalhin sa araw ng pagbangon at itatapon sa impyerno na lalabas ang mga laman loob nito sa apoy. Siya ay ikot-ikot na gaya sa pagpapaikot ng asno ng gilingan. Magkakatipon ang mga nanirahan sa impyerno sa kanya at magsasabi, Fulan, ano ang nangyari sa iyo? Hindi ba ikaw ang dating nag-uutos sa amin ng nakabubuti at nagsasaway ng nakasasama? Sasabihin niya, dati nga ako na nag-uutos sa inyo ng nakabubuti, subalit hindi ko naman ginagawa. At nagsasaway ako sa inyo ng nakasasama, subalit ginagawa ko naman. Ayon kay Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu na nagsabi, narinig ko ang sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam na nagsabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika ad'aful iman. Ito ang siping hadith ng may akda na ang salin, ang sinumang nakakita kabilang sa inyo ng isang nakasasama ay ibahin o baguhin niya ito sa pamamagitan ng kaniyang kamay. Ngunit kung hindi siya makakakaya ay sa pamamagitan ng dila niya. Ngunit kung hindi siya makakaya ay sa pamamagitan ng puso niya, at iyan ang pinaka
mahinang pananampalataya. Kaya naman, ang al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, ito po ay fardu ain. Ibig sabihin, obligado sa isa na nag-iisa na nakakita ng isang nakasasama na may kakayahang pigilan at baguhin ito. At kung hindi niya ginawa, siya po ay nagkasala. At ito naman ay fardu kifaya, obligadong kifaya, kung mayroon pong gumawa sa tungkulin ito na sapat ang kakayahan na magampanan ang tungkulin. Ang fardu kifaya o obligadong kifaya na ang kahatulan ng tungkuling ito, halimbawa po sa isang lungsod o pamayanan na may nagaganap na nakasasama na napigilan at nabago ito ng isang tao o pangkat na kung saan sapat ang kakayahan, hindi na po ito obligado sa iba pang hindi nakasama sa tungkuling pagbabago at wala silang pagkakasala kung hindi man sila nakalahok sa tungkulin. At ito ay may mga panuntunan na matatalakay natin ngayon insyaallah. Pagkatapos nito ay binanggit din ng may akda ang ilang mga katangian at kaasalan na dapat taglay ng isang nag-uutos ng ma'ruf at nagbabawal ng munkar. Sinabi ng may akda, wala budda minal ilmi qablahu warrifqi ma'ahu wasabari ba'da. Hindi makakaiwas o kinakailangan o nararapat na may kaalaman bago nito, kalumayan kasabay nito, at pagtitiis matapos nito. Binanggit ng mga ulama ang ilang mga kondisyon at mga kaasalan na kung saan nararapat taglay ng isang nag-uutos ng ma'ruf at nagsasaway ng mungkar upang matupad ang layunin ng dakilang pagtalima at dakilang tungkuling ito ng lubusan. Binanggit niya dito ang tatlong kaasalan at kondisyon na kailangang umiiral at taglay ng isang Muslim bago niya simulan ang tungkuling pangangaral o al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. At binanggit din niya ang isang bagay na nararapat na nakadikit at kasama ng isang tumutupad ng tungkulin ito. At binanggit din niya ang isang bagay na kung saan matapos nito. Una, ayon sa sinabi na may akda, al-ilm, ang kaalaman. Ang unang bagay na nararapat na umiiral, taglay at nakadikit sa isang nag-uutos ng nakabubuti at nagsasaway ng nakasasama. Kaalaman. Ang ikalawa, ar-rifqu ma'a, ang kalumayan. Ang ikalawang katangian na nakadikit o taglay ng isang mangangaral ay ang kalumayan. At ang ikatatlo, as-sabru ba'da, ang pagtitiis o ang pagtitimpi. Kailangan ding taglay na katangian ng isang mangangaral. Binanggit ni Sufyan at-Thawri ang salitang kasing katulad din nito na ganito ang ating mababasa. Man yaqumu bil amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkari labudda an tatawaffara fihi khisalu thalatha ayakuna rafiqan fima ya'mur wa yanha wa yakuna 'adilan fima ya'muru bihi wa yanha wa yakuna 'aliman bima ya'muru bihi wa ma yanha anhu wa dhalika li tahqiqi maqasid asy-syar'i min hidayatin nasi wa tabyinil haqqi lahum. Ang sinumang nagsasagawa ng pag-uutos ng nakabubuti at pagsaway ng nakasasama ay nararapat na umiiral sa kanya ang tatlong katangian. Malumanay sa anumang inuutos at sinasaway, makatarungan sa anumang inuutos at sinasaway, at maalam sa anumang iniutos at sinasaway. At ito
ay para maisakatuparan ang layunin ng batas na paggagabay ng mga tao at paglilinaw ng katotohanan sa kanila. Ang salitang ito ay halos magkalapit na salita sa binanggit ng may akda. Nang nag-uutos na nakabubuti at nagsasaway ng nakasasama, ay nagtataglay po ng tatlong katangian. Una, kaalaman. Maalam sa anumang inuutos at maalam sa anumang sinasaway. Sapagkat ang mangmang po ay lalo pang nakakasira kaysa sa nakapagsasaayos. Para sa mga pangkaraniwang Muslim na nasasagawa ng pangangaral o al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, ang mga paksato sa dapat nilang panghipasukan ay kabilang lamang sa mga lantad na tungkulin at mga tanyag na ipinagbabawal na gaya sa halimbawa pagdarasal, pag-aayuno, pag-inom ng alak, pagkikiapid, at iba pang tulad nito, sapagkat ang lahat ng mga Muslim ay nakakaalam nito. Hindi na nangailangan ng malalim na pag-aaral para malaman na ang mga ito iniutos at ipinagbabawal. Bawat isa ay nakakaalam na ang pagdarasal ay obligado, ang pag-aayuno ay obligado sa buwan ng Ramadan, ang pagkikiapid ay ipinagbabawal, at ang pag-inom ng alak ay ipinagbabawal. Subalit, tungkol po sa mga usaping hindi pangkaraniwan, na kung saan ang nangailangan ng masusing pag-aaral, ang mga usaping ito na hindi alam ng karaniwang mga Muslim ay hindi dapat nila panghimasukan. Sapagkat ito ay obligasyon lamang ng mga may kaalaman na mga ulama. Ibig sabihin na obligasyon lamang ng bawat isa ang pangangaral o al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar sa mga usaping alam niya at mga usaping karaniwang alam ng lahat ng mga Muslim. So bali tungkol sa mga usaping maselan, komplikado at nangangailangan ng metikulosong pagpapatunay sa mga batayan, ito po ay tungkulin lamang ng mga may kaalaman na mga ulama. Kaya naman, ay sinabi ni Ibnul Qayyim rahimahullah na gusto nating basahin muna ang Arabic sa kanyang pananalita. Wa idha kanat ad-da'watu ila Allah ashrafa maqamatil 'abdi wa ajallaha wa afdalaha fahiya la tuhsalu illa bil ilmi alladhi yad'u bihi wa ilay bal la budda fi kamal ad-da'wati minal bulughi fil ilmi ila aqsa haddin yasilu ilayhi sa'i. Kung ang da'wa o pangangaral tungo kay Allah ang pinakamarangal sa mga kalagayan, katayuan, status ng isang alipin, pinaka-kapitapitagan, pinaka-mainam na posisyon o kalagayan, kung gayon ito'y hindi makakamtan, maliban lamang sa kaalaman sa kanyang ipinangangaral. Bagkus ay nararapat sa kalubusan ng da'wa na maabot din ang pinakarurok ng kaalaman sa ipinangangaral. Dadako tayo sa ikalawa, ang ref o ang talumayan. Kapag umiiral ito sa isang bagay, ito ay nagpapaganda at kapag ito ay wala, ang bagay na ito'y masagwa. Nararapat sa tao na maging malumanay, mapagtimpi, marunong, magaan o madaling lapitan, na nag-uutos ng nakabubuti at nagsasaway ng nakasama ng malumanay, magiliw at banayad. Sa pamagitan nito ay lumalambot ang mga puso at naihanda upang tumanggap ng salita at pangangaral. Huwag maging marahas, malupit, mabagsik, o mabalasik at iba pang katangiang salungat po sa kalumayan. Ikatlo, ang sabar, ang pagtitiis. Ang isang mangangaral na nag-uutos ng nakabubuti at nagsasaway ng nakasasama ay nararapat na nagtataglay ng katangiang ito. Gaya sa kasabihan,
na ang sabar daw ay nisful iman, kalahati ng pananampalataya. Sapagkat ang isang mangangaral, pagkatapos po ng pangangaral o pag-uutos ng nakabubuti at pagsasaway ng nakasasama, makararanas po ng maaaring pagminsala. Kaya naman kailangan niyang magtiis dahil maaaring makarinig siya ng mga salitang hindi po kaaya-aya o kaya'y masagwang pakikitungo ng ilan o kaya'y masamang reaksyon ng mga tao pagkatapos ng pangangaral. Sapagkat ang mga tao po, alam natin, magkakaiba. Magkakaiba ang paniniwala, magkakaiba ang prinsipyo, at may kanya-kanyang sariling kagustuhan at pagnanasa. Dahil dito sa larangan ng pangangaral ay tiyak na masasagasaan ang iba't ibang uri ng mga tao. Binanggit ni Allah ang tungkol sa payo ni Luqman sa kanyang anak, na kung saan sinabi ni Allah, La bunay, aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min azmil umur. Ang salin, ito ay sa Luqman number 17 ang aya. O anak ko, magsagawa ka ng pagdarasal, mag-utos ka ng nakabubuti, so maway ka ng nakasasama at magtiis ka sa anumang tatama sa iyo. Tunay na iyon ay kabilang sa pinagpapasyahan sa mga usapin. May ilang mga panuntunan na tatalakayin natin ng pahapyaw, mga mahalagang panuntunang alinsunod sa batas na kung saan sinasang-ayunan ng lantay na pag-iisip ng tao. Mga panuntunan sa paksang ito na al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Unang panuntunan, ang pag-uuna sa higit na mahalaga at higit na karapat-dapat. Kailangan nating tiyakin ang kahatulan o hukom ng iniuutos natin, kung ito ba ay wajib o mustahab, obligado o kanais-nais. At kailangan din nating tiyakin ang kahatulan ng sinasaway natin, kung ito ba ay haram o makruh. Sapagkat ang mga magkakaibang kahatulan at kalagayan kung minsan ay nagkakasama. Kaya naman, kung minsan ang ilang mga ahkam o kahatulan ay nangangailangan ng higit na paglilinaw. Sa kalagayan ito ay kailangan ang kaalaman sa pambabatas at kailangan ang kaalaman sa mga kapakinabangan ng bawat usapin, bawat masala. Kaya naman, ang al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar ay nangangailangan ng pagtitimbang, nangangailangan ng kaalaman sa tinatawag na awlawiyat o mga bagay na higit na may karapatang mauna. Kapag nagkasabay ang dalawang kahatulan na haram at makruh, hindi maaaring sawayin ang makruh. Ang makruh lamang, samantalang mayroong kasabay na haram. Nararapat na unahin ang haram. Hindi rin maaaring iutos ang isang mustahab, samantalang mayroong wajib na hindi isinasagawa. Kaya naman, kailangang unahin ang higit na may karapatang mauna at higit na mahalaga. Napakaraming dalil po mula sa Quran at Sunnah hinggil sa pag-uuna sa mga awlawiyat o mga bagay na higit na may karapatang mauna. At ang sinumang hindi ito tinupad ay nagkakasala po at syempre nakadepende rin sa kahalagahan ng bagay ang laki ng kasalanan. Halimbawa, sinabi po sa Quran na kapag tiyak ang kamatayan ng isang Muslim kung hindi siya kakain o iinom ng haram, pero pinili niya na huwag uminom o kumain, na kung saan naging sanhi ng kanyang kamatayan, mapaparusahan siya sa impyerno. Sapagkat alin ba ang higit na malaking kasalanan? Ang pagkain at pag-inom ng haram o ang pagkitil ng sariling buhay?
mayroon pong jamaa na kahit sa loob ng isang masjid ay may puntod ng isang kinikilala nilang awliya o wali na doon nagdudua at nagtatawaf ang ilang mga ignoranting mga Muslim. Nagdadawa pa rin ang jamaa na ito sa mga tao na magsala sa masjid. Ang tanong, alin ba ang mas malaking kasalanan? Ang pag-iiwan ng sala sa naturang masjid o ang shirk? Ang malala, ang jamaa na ito ay ang paniniwalang ipinalalaganap nila ay hindi daw dapat tatangkilik at mangaral ng aqida alang-alang daw sa pagkakaisa ng mga Muslim. Ang mahalaga sa kanila na sumama ang mga Muslim sa jamaa nila kahit pa ang pagsasala, pagdudua at iba pang mga ibadat ng isang Muslim ay bid'a at shirk. Dadako po tayo sa ikalawang panuntunan na ang pagsasaway sa isang umiiral na nakasasama, kailangang hindi ito magsasanhi ng isa pang nakasasama na nakahihigit kaysa sa nakasasamang sinasaway. Ito ay mahalagang patuntunan na kung saan nakakaligtaan ng maraming mga tao, bagos kung minsan nakakaligtaan din ito ng ilang mga mangangaral. Ito ay hinuhang-hango sa dakilang hadith na inulat ni Aisha na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa pagkakasali na ganito ang ating mababasa. O Aisha, kung hindi lamang malapit sa panahon ng kamangmangan ang mga kalipi mo ay talagang mag-uutos ako na gimain ang Kaaba at ipapasok dito ang bahaging inilabas at gagawin ko itong pantay sa lupa. At maglalagay ako ng 2 pinto, pinto sa bandang silangan at pinto sa bandang kanluran. At sa pamamagitan nito'y maitatatag ko ito sa pundasyon ni Ibrahim alayhis salam. Batid po natin na nagaganap ang mga pagbabago sa Kaaba, subalit ang mga tao sa panahon ng Jahiliya at pagsisimula pa lamang ng pangangaral ng Islam ay nakasanayan na nila ang kalagayan ng Kaaba na hindi nababago. Dahil dito, kung kaagad na inutos ng propeta ang pagbabago nito, magaganap po ang kasiraan at kaguluhan. Kaya naman, hinayaan na muna ito ng propeta bilang pagsasaalang-alang sa kalagayan ng mga naninirahan sa Makkah. Marami po pong mga halimbawa na panuntunan ito sa Quran at Sunnah na kung saan sinabi na natin na sinasang-ayunan ng lantay na pag-iisip ng tao. Dadako po tayo sa ikatatlong panuntunan, ang pagtitimbang. Kaya din naman kabilang sa mga panuntunan ay ang pagtitimbang kapag nagkakahalo ang mga ma'ruf at munkar, nakabubuti at nakasasama, gaya po sa mga nagaganap na mga bid'a sa ilang mga masjid at lugar at mga tao sa lugar na ito o sa pamayanang ito ay nasanay na sa mga bid'a na ito. Kapag sinaway mo kaagad ang mga bid'a na ito, samantalang ikay bago lamang sa lugar nang hindi mo nalalaman ang kalagayan nila, ito'y maging sanhi ng malaking kasiraan. Kaya naman, sa kalagayang ito ay kailangan ang pagsasaalang-alang sa umiiral na nakasasama. Tunghayan po natin ang kaalaman at karunungan ng Shaykhul Islam, rahimahullah, sa salita niyang ito, na kung saan tumpak na tumpak, ganito ang ating mababasa. Wa idha kana ash-shakhsu aw at-ta'ifatu jami'aini bayna ma'rufin wa munkarin bihaythu la yufarriquna bainahuma bal imma ay yaf'aluhuma jami'an aw yatrukuhuma jami'an. Kung ang isang tao o pangkat ay nagkakasama sa kanila ang nakabubuti at nakasasama, na kung saan ay hindi nakikilala ang kaibahan sa dalawa. Kung magkagayon ay maaaring pariho itong gawin o pariho itong iwanan. Ang salitang ito ng Shaykhul Islam, gaya halimbawa sa pagdarasal sa isang masjid.
Ang pagdarasal ay nakabubuti, alam natin. Subalit, mayroon din doon ng mga bid'a. Kaya maaaring magdasal ka habang naroon ang nakabubuti at nakasasama. O kaya'y pareho itong iwanan. Sinabi pa niya, mahaba itong kanyang sinabi. Lam yajuz ay yu'maru bima'rufin wala ay yunhaw an munkar. Bal yanzur. فإن كان المعروف أكثر أمر به وإن استلزم ما هو دونه من المنكر. Hindi ipinahihintulot ang pag-uutos ng nakabubuti ni ang pagsasaway sa nakasasama. Bagkus ay kailangang tingnan kung ang nakabubuti ay nakahigit, ay ipag-uutos kahit pa mayroong nakasasama pero mas maliit kaysa nakabubuti. Sa salita ito ng Sheikhul Islam, gaya ng pagdarasal sa masjid na ito, kahit pa mayroong nakasasama na mas maliit na nakasasama kaysa sa nakabubuti. Lam yunha munkarin yastalzimu tafwita ma'rufin a'zama minhu bal yakunu nahyu hinaidhin min babi saddi an sabilillahi wa sa'i fi zawali ta'atihi wa ta'ati rasulihi wa zawali fi'lil hasanat. At hindi ipinahihintulot ang pagsasaway sa isang nakasasama kung ito ay magdudulot ng nakasasama na higit na malaki kaysa dito. Bakos ang pagsasaway sa kalagayang ito ay nasa kalagayan na ng paghahadlang sa daan ni Allah at paghahadlang sa daan ng pagtalima sa Kanya at sa Kanyang sugo at pag-aalis ng paggawa ng mga mabubuting gawa. Wa in kana al-munkaru aghlab nuhya anhu wa in istalzama fawata ma huwa dunahu min al-ma'ruf. At kung ang nakasasama ay nakakahigit, ito'y kailangang sawayin kahit pa ito'y magdudulot ng kawalan ng mas maliit na nakabubuti. Halimbawa dito sa salitang ito ng Sheikhul Islam, na kapag ang nakasasama ay nakahihigit, gaya sa isang puntod sa loob ng masjid, na doon nagtatawaf ang mga tao, doon nananalangin ang mga tao, na dahilan ng kanilang pagtatambal, at gayon din, sila ay nagdadasal sa masjid na ito. Ito ay mas malaking nakasasama na kailangang sawayin, sapagkat ang shirk ay mas malaking kasalanan. Wa yakunu al-amru bidhalika al-ma'ruf al-mustalzam lil-munkar zaid alayhi amran bimunkarin wa sa'yan fi ma'siyatillahi wa rasulih. Ang pag-uutos sa kalagayang ito ng nakabubuti na may kadikit na nakasasama na nakahihigit sa nakabubuti ay magiging pag-uutos na ng nakasasama. Akala mo, nag-uutos ka ng nakabubuti na baliktad na pala. Pag-uutos na ng nakasasama at isang gawaing pagsuway kay Allah at pagsuway sa sugo niya. Wa in takafa al-ma'ruf wal munkarul mutalazimani lam yu'mar bihima wa lam yunha anhuma. At kung nagkapareho naman ang nakabubuti at nakasasama na nagkakasama, hindi ipinahihintulot ang pag-uutos sa dalawang ito ni ang pagsasaway. Pataratan yuslihu al-amru wa taratan yuslihu an-nahyu wa taratan la yuslihu wala amrun wala nahyun haythu kana al-ma'ruf wal munkaru mutalazimaini wa dhalika fil umuril muayyanatil waqi'ah. Kaya naman, kung minsan ay dapat ang pag-uutos at kung minsan ay dapat ang pagsasaway. Kung minsan ay hindi dapat ang pag-uutos at hindi dapat ang pagsasaway kapag ang nakabubuti at nakasasama ay magkasamang nagkakadikit. At iyon ay sa mga natatanging
nagaganap na mga bagay. Dadako na tayo sa ika-4 na panuntunan, ang mga usaping may pagkakasalungatan. Pagkakasalungatan po ang hukom ng mga ulama ay hindi dapat ipinahihintulot. Hindi po ipinahintulot ang pag-uutos ng nakabubuti at pagsasaway ng nakasasama. Hindi ipinahintulot ang al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. May mga bagay na malinaw gaya ng isang taong suwail. Halimbawa, taong nakikinig sa mga musika, umiinom ng alak, at gumagawa ng mga ipinagbabawal. Ito'y sasawayin sa ginagawa niyang nakasasama. Subalit sa mga usaping masilan, komplikado, at may pagkakasulungatan po yung mga ulama sa kanilang mga hatol, mga usaping ang bawat pangkat ng mga ulama ay may kanya-kanyang opinyon at pinagbabatayan. Bagaman may pagkakasalungatan sa opinyon at hatol, ang katotohanan po sa ating paniniwala na alinman sa mga nagkakasalungatang hatol na ito ang tatangkilikin ng isang Muslim, ang resulta po ay pareho lamang. Sa ganitong usapin ay hindi ipinahintulot ang al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Samantalang sa mga bagay na malinaw, karaniwang alam ng lahat, tanyag, at wala pong pagkakasalungatan ang hatol ng mga ulama dahil mayroon pong tahasang batayan na gaya sa pagkain halimbawa ng baboy, pag-inom ng alak, pagsusugal, at iba pang katulad ng mga ipinagbabawal na kung saan napagkaisa ng mga Muslim ay obligado po ang pagsasaway. Dadako po tayo sa ika-5 panuntunan, kaalaman sa realidad at kalagayan ng tao at lipunang kinabibilangan nito. Ang ibang mga Muslim na lumipat sa ibang mga bansa upang doon manirahan na hindi siya nakakaalam sa mga kaugalian, kultura, mga madahib, mga kalagayan ng mga nanirahan sa bagong bansa na ito na kanyang nilipatan. Ang pagsasagawa po ng al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar habang walang kaalaman sa realidad at kalagayan ng tao at lugar ay maaaring ang kasasadlakan ay matinding pagkakamali. Kaya naman, obligado sa isang Muslim na pag-aralan muna ang kaugalian, kalagayan at madhab ng mga taong naninirahan sa lugar sapagkat maaaring makakikita siya ng isang bagay sa lugar na kabilang sa kanilang kaugalian na sa ganang kanya ay nakasasama, mungkar, at hindi niya alam na ito ay kabilang sa kanilang kaugalian. Kaya naman, kapag ura-urada siyang magsasaway sa nakita niyang ito na nakasasama, ang kahinatnan nito ay mas malaki pang nakasasamang resulta. Ika-6 na panuntunan, ang nakasasama ay lantad. Ang munkar ay lantad. Hindi po ipinahintulot sa isang Muslim na magsubaybay at maniktik sa mga personal na buhay ng mga tao at hindi po ipinahintulot na maghahanap ng mga pagkakamali ng mga tao at ilantad ang mga inililihim nilang pagkakasala. Maliban sa ilang eksepsyon na binanggit po ng mga ulama na gaya sa isang taong nandukot ng kapwa upang patayin o kaya gawa ng anumang kasamaan. Pero ang orihinal po sa batas ng Islam ay hindi ipinahihintulot ang pagsusubaybay at paniniktik sa buhay ng kapwa. Ika-7 panuntunan, ang nakasasama ay kasalukuyang nagaganap at hindi noong nakaraan. Hindi po ipinahintulot ang pagsasaway sa isang munkar na naganap noong nakaraan, gaya ng pagsaway ng isang Muslim sa isang taong nakagawa ng nakasasama noong nakaraang 10 taon na ang lumipas. Maliban po sa layuning pagpapayo sa nakagawa nito na magbalik loob, magtauba at humingi ng tawad kay Allah sa nagawa nitong pagkakasala noong nakaraan.
Ikawalong panuntunan, angkop na oras at panahon. Kung minsan maaaring ang oras ng pagsasaway sa kalagayan ng nakagawa ng nakasasama, hindi po angkop. Na kung saan nangangailangan ng pagpapaliban sa ibang oras. Ang orihinal po sa tungkuling al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar ay agaran at musara'a, pagmamadali, mubadara. Subalit, kung minsan ay may kalagayang hindi angkop ang oras at nangangailangan ng pagpapaliban sa angkop na oras o angkop na lugar upang matupad ang layuning pangangaral. Kaya naman, ang layunin ng al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, hindi po lamang ito pagpapaabot at paglilinaw sa mga tao ng kaalaman mo, nag-aastang maalam sa batas ng Islam o paglalantad sa mga tao na ikaw ay isang matuwid at maalam na mga ngaral ng Islam, bagkus ang layunin ay ang pagtutuwid ng nakasasama at pagpaparating ng katotohanan ng mayroong hikmah alang-alang sa kapakinabangan ng mga tao. Ikasiyam at panghuling panuntunan, ang pagsasamantala sa mga pagkakataon, gaya ng pagsasamantala sa mga pagpupulong at mga pagkakatipon. Pagkakatipon man ito ng iba't ibang okasyon na maaaring mga okasyong ipinahintulot sa Islam o kaya mga okasyong ipinagbabawal o maaaring okasyon kahit ng mga kupar. At maaaring sa mga pagkakatipong ito'y tiyak na mayroong gawaing nakasasama. Ang pagdalo ng isang Muslim po sa ganitong ori ng mga pagkakatipon ay haram kung tutuusin sa batas ng Islam kung wala siyang kakayahang makapangaral. Subalit sa isang mangangaral ay obligado sa kanya ang pagdalo sapagkat sa mga pagkakatipong ito ay madalas po na mayroon talagang pagkakataon ang isang mangangaral na makapangaral, makapag-utos ng nakabubuti at makapagsaway ng nakasasama ng kung saan mayroon pong hikmah ayon sa angkop na kalagayan ng mga taong kadalo. Siyempre, lalong-lalo na sa mga pagkakatipon na ang layunin ay pang-Islam, na kagaya halimbawa sa pagdarasal sa araw ng Jum'ah, panahon ng Hajj, pagkakatipon sa Ramadan, pagkakatipon sa dalawang Eid, at iba pang katulad na mga Islamikong pagkakatipon. Sapagkat ang bawat kadalo sa ganitong uri po ng mga Islamikong pagkakatipon ay handang makinig at tumanggap ng pangangaral. Kaya naman ang paksang ito na al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, ang salin, pag-uutos ng nakabubuti at pagsasaway ng nakasasama, ay kabilang sa mga mahalagang paksa sa paniniwala. Insyaallah, kung loloobin ni Allah, ay ipagpatuloy natin ang pagtalakay sa mga natitira pang tagapaglubos ng paniniwala sa susunod na pagkakataon. Wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa nabiyyi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا سوى العلم طريق للعلا كل من سار عليه وصلوا سنة الله وهدي الأنبياء وبه عز الرعيل الأول.